Nasa isla na nga si Kizaru at kasalukuyang hinaharap si Sentomaru. Sa Pampang ay nagsimula ding atakihin ng mga pasifistas ang mga Marines na nasa dagat. Umatake naman pabalik yung mga Marines gamit yung kanilang mga cannons, pero bigla na lang may naramdaman sila sa ilalim ng dagat. Naglabasan nga ang mga Sea Beast at winasak ang ilang mga barko ng mga Marines na agad namang kinounter ng mga Vice Admirals, habang ang iba ay pumunta na sa isla at inatake naman yung ibang mga pasifistas. Sa Labu Pace, pinapanood nga ni Usopp sa monitor ang nangyayaring pagsugod ng mga Marines sa coast ng Egghead Island. Nagulat si Vegapunk pero sinabi niya na sa pamumuno ni Sentomaru kasama yung mga pasifista ay hindi basta-basta makakausad ang mga kalaban dahil nga sa matibay nilang depensa. Pinakita din sa atin ang authority hierarchy sa mga pasifista kung saan si Sentomaru ang nasa ibaba na sinundan ni Vegapunk at ng ibang satellites, habang nasa itaas naman ang 5 elders. Sabi ni Usopp na baka daw dahil doon kaya lumitaw si Kizaru para nga talunin si Sentomaru at mapigilan ang mga pasifista. Nagulat din si Nami dito at sinabing tama nga si Stacy na magpapadala ang Navy ng Admiral papunta sa Egghead Island. Naalala naman ni Brook ang mga hindi magandang encounter nila kay Kizaru noong sa Sabaudi Archipelago pa. Nagsorry si Vegapunk kay Sentomaru dahil maglalaban sila ni Kizaru para lang protektahan siya. Hindi niya nga sisisihin si Sentomaru kung tumakas na lang ito. Isang malakas na sipa nga ang ginawa ni Kizaru na sinalo naman ni Sentomaru. Sabi pa ni Kizaru ay sumuko na lang ito habang pinapaulanan niya si Sentomaru ng Yasakani Sacred Jewels. Walang nagawa si Sentomaru kung hindi tumakbo at iwasan ang atake na ito. Nagsorry siya kay Kizaru kasi nagpromise siya kay Luffy. Sabay pulot sa kanyang palakol nang biglang lumitaw sa taas niya si Kizaru. At sinabing kailan pa siya nakipagtulungan sa mga pirata na kagaya ni Luffy. Sagot naman si Sentomaru, mas pipiliin niyang kumampi sa taong gagawa ng paraan upang iligtas ang buhay ng taong nagligtas sa kanya. Sabay atake kay Kizaru kung saan hinati niya ito gamit yung kanyang palakol. At nagkaroon nga ng flashback kung saan nakita natin ang isang batang Sentomaru na tumalo sa 3 adult bears. Siya ay natagpuan ni Kizaru at ni Vegapunk. Ayon sa batang Sentomaru, siya ay galit sa mga taga-village dahil mahihina ito at hindi na siya babalik doon. Siya nga daw ay napakatibay at hindi nagugutom. Pangumbinsi niya sa dalawa, gusto niya nga daw ng trabaho at makapag-earn ng pera. Tinanong ni Vegapunk kung ano naman yung bibilhin nito gamit yung pera. Mabilis niyang sagot ay onigiri. Nagtawanan nga sila dahil sa sagot ni Sentomaru. Naalala ni Kizaru ito at sinabing napaka-adorable ni Sentomaru noong bata pa ito. Sabi pa ni Kizaru na tinuro niya nga lahat ng pwede niyang ituro kay Sentomaru, maging yung tamang pagprotekta kay Dr. Vegapunk. Gamit ang sumo strike ay sinapok ni Sentomaru si Kizaru sa mukha, pero sabi ni Kizaru ay magkasing tibay lang sila ng depensa, sabay tira ng napakalakas na laser kay Sentomaru at bumagsak nga ito sa lupa. After ng malaking pagsabog ay nagawa nga ni Kizarung talunin si Sentomaru. Hawak-hawak niya nga yung authority chip at sinabi sa pasifistas na ngayong wala ng malay ang kanilang control tower ay magbabago na nga sila ng plano. Utos ni Kizaru na tulungan ng mga pasifista na ubusin ang mga Sea Beast. At sa sumunod na panel nakita natin na nilaser na nga ng mga pasifista ang mga Sea Beast. Nang hinayang nga si Saturn sa nangyari between Sentomaru at Kizaru. Pero sabi niya kung meron man daw silang pipiliin, mas pipiliin nilang i-keep ang mga pasifista kaysa kay Sentomaru. Dahil sa pagkatalo na ito ni Sentomaru ay umiyak nga si Vegapunk at pinagmadali na ang iba na ma-takedown ang shield system. Hindi nga daw dapat hayaan nila na mauwi sa wala yung sakripisyo ni Sentomaru. Dagdag pa niya na si Kizaru ay isang taong liwanag, kaya kayang-kaya nito na makalagpas sa laser barrier. Natakot nga si Usopp dito at sinabi na noong huli nilang nakita si Kizaru ay natalo sila. Ilang segundo lang ay nakaakyat na nga si Kizaru sa itaas habang ang Vega Force 1 at ang grupo nila Luffy ay papunta na sa likod ng isla. Biglang tumunog nga yung mga alarm sa paligid. Sabi ni Lilith, ito ay indikasyon na merong nakapasok sa loob at yun nga ay si Kizaru. Sabi ni Kizaru, ang mga kailangang protektahan ay ang power plant, Punk Records at si York.
at ang dapat patayin ay si Dr. Vegapunk. Sumigaw nga si Usopp na si Kizaru ay nasa loob na ng dome. Habang nakatingin sa monitor ay sinasabi ni Usopp na magmadali na sila Luffy. Habang si Vegapunk naman ay nag-aalala dahil nga mukhang hindi nila maibababa ang barrier ng mas maaga bago pa mailipat nila Luffy ang Thousand Sunny. Then si Stacy ay may naramdaman. Yun ay ang pag-atake ni Rob Lucci kay Dr. Vegapunk. Hindi nga ito in-expect ng lahat. Sinalo ni Stacy ang atake at bumagsak ito. Kumilo si Sanji at kinuha yung bubble gun kay Nami. Ginamit niya nga ito kay Kaku para hindi makatayo. Sumugod naman si Zoro kay Lucci. Sabi ni Zoro porke may dumating siyang backup, akala na ni Lucci makakalaban na ito ng ganun-ganun lang. Pero matapang na sinabi ni Lucci na silang dalawa lang ni Kizaru ang kakailanganin at wala nang gagawin ang Straw Hats. Lahat sila ay mamamatay. Pero tinulak ni Zoro si Lucci sa pader hanggang sa nawasak ito. Habang sinasabi na kung ganun ang nasa isip ni Lucci, malamang hindi niya kilala ng lubusan ang Straw Hat Pirates. Si Kizaru naman ay naabutan na nga yung Vega Force 1 habang nagtataka kasi nga wala siyang nakitang ship ng Straw Hats. Yun pala ay nandito ito sa taas. Bumaba nga si Luffy para kaharapin mismo si Kizaru at isang napakabilis na pangyayari ay sinipa ni Luffy si Kizaru na mayroon pang lumalabas na mga kidlat, indikasyon na gumagamit siya ng haki dito. Sabi ni Kizaru bad manners daw yun ni Luffy para gawin ito. Habang nakangiti si Luffy naman ay sinabi kay Kizaru na kumpara 2 years ago, sila ngayon ay 100 beses na mas pinalakas pa.